Nagmisa sa tapat ng tanggapan ng Commission on Election ang running priest na si Father Robert Reyes kasama si dating DICT Secretary Eliseo Rio at sabay-sabay na pinunit ang balota sa nakarang paggunita ng kaarawan ni God Andres Bonifacio. Nanawagan din sina Father Reyes at Rio ng hybrid election system sa mga susunod na halalan. Ikinalugod ng grupong TN Trio ang resolusyon ng COMELEC. Hindi lamang ang diskwalifikasyon ng Smartmatic kundi pati ang planong buksan at isa-isang bilangin ang piling mga ballot box. Tungo rito, umapila si Rio na katigan ng Korte Suprema ang hiwalay nilang petisyon para obligahin ang mga kumpanyang telekomunikasyon na isapubliko ang lokasyon ng 7,975 device na nag-transmit ng mga resulta ng botohan mula 1 hanggang 7:08 noong Mayo 9, 2022. Isinampa ng TN Trio ang mga petisyon na ito para ungkatin at mapatunayang dinaya ang eleksyon 2022 na nagpwesto kina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte bilang presidente at vice-presidente ng bansa. Kasabay nito, maghahapag ng panibagong resolusyon ang TN Trio para ibasura ng tuluyan ang sistema ng eleksyong di-computer. Ngayon po ay kapistahan ng ating bayaning si Andres Bonifacio na sinimula ng revolusyon noong 1898 at ito'y pinagtagumpayan nila laban sa Espanya at ang simula nito ay ang pagpupunit ng sedula. Pagpupunit ng sedula ang simula ng revolusyon ni Andres Bonifacio. Ngayon po ay may ibang klaseng revolusyon. Ang revolusyon sinimulan noong nakaraang taong November 3, 2022 nang naghain ng mandamos si General Rio sa Korte Suprema para piliin ang COMELEC na ipaliwanag kung ano talaga ang tunay na nangyari sa nakaraang eleksyon dahil kay hinahinala yung 20 million votes na pumasok sa loob ng isang oras from 7 to 8:02 PM May 9, 2022. Pero malayo pa silang natuklasan ang anomalya at paliliwanag ni General Rio yan. At ang simpleng anomalya ay hindi po binilang ang ating mga boto. Hindi binilang, hindi tinignan ang mga balotang to. Kasi yung mga balotang to na pinasok sa vote counting machine ay vote cheating machine pala. Hindi binilang ang mga boto natin. Bagkus, may ibang mga boto na pinadaan sa isang independent IP address 168.0.2. Yan po, paliliwanag ni General yan. Kung bakit hindi binilang ang ating mga boto. Hindi pa simula ng bilangan ng boto. Magsisimula po ito dapat ng mga bandang 7:30 or 7:40 ng gabi kapag napadala na ng election returns, 8 kopya times 4 minutes each. Okay, ilang minuto yun? Almost 40 minutes. Pero alauna pa lang ng hapon may nagtatransmit na po ng mga binilang na boto. Hindi pa nagsimula ang bilangan, may nagtatransmit na. Sino yon? Sino po yun? Chairman Garcia? Kaya ipapaliwanag po. Kaya papaliwanag ni General, pagkatapos paliwanag ni General, sa diwa ng pagpunit ni Andres Bonifacio at mga katipunero ng sedula nila upang itatwa ang mapang-aping sistema ng kolonya, ng mapang-api na sistema ng Espanya na tayo isang maliit na kolonya lamang nila. Amin rin pong tututulan, itatatwa ang mapang-api, mapangloko, mapanglinglang at bulok. Binulok po ang electoral system ng COMELEC na kakunsyabang Smartmatic. Pupunitin po namin ang mga balota upang sabihin no to Smartmatic, no to foreign automated electoral system, yes to local hybrid electoral system election. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kahapon,
nag-decision na yung COMELEC na i-disqualify ang smart party, hindi na makaparticipate ng smart party sa anumang election system natin from now in the future. Ito yung isang maliit na tagumpay. Dahil ang sinabi ng COMELEC, ang kanilang basihan sa pag-disqualify ay hindi yung mga irregularidad na napuna natin noong May 9, 2022. Kundi, yung bribery case, money laundering case, ni former COMELEC Commissioner Chairman na si Andy Bautista tungkol doon sa eleksyon noong 2016. Kung ang COMELEC noon ay ma-bribe ng 1 billion pesos noong 2016, bakit sinasabi ngayon ng COMELEC na hindi na sila na-bribe ngayong 2022? Mayroon tayong mga katibayan na mayroong irregularidad noong 2022 at yun ang sinakalas namin. Dahil magbubukas tayo ng mga ballot boxes, bibilangin natin yung balota doon at i-compare yung bilang ng balota doon sa na-transmit officially ng Smartmatic PCR. Makakasigurado kami na yung lahat ng aming ballot boxes na pipiliin ay may daya. At yun ay, nasabi na ni Father, isang ebidensya natin ay alauna pa lang hanggang alas 7 ng gabi, noong nagsara yung ating botohan, may 8,000 na dumaan sa telephone line ng Globe. Globe lang, wala pa doon yung smart, wala pa yung dito. 8,000 na may transmission na. At ito ay kailangan namin malaman kung saan itong mga presinto ito, kung location itong mga devices nito, para doon kami pipili ng mga ballot boxes. At tungkol naman sa 192.168.0.2, narito yung ating mga kabataan. Yung Computer Professional Union of the Philippines o CPU na i-explain sa inyo bakit hindi ito pwede talaga sa teknolohiya. Okay? Magandang gabi po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Madet Batara, ang spokesperson ng Pagpradaya at miyembro ng Computer Professionals Union at bilang isang IT expert. Siyempre pinakauna, ang pagpugayan po natin na na-disqualify natin ang Smartmatic. Pero marami pang issue ang kailangan i-address ng COMELEC bago niya masabi na wala talagang dayaan sa 2022 election. Nabanggit nga po ni General Rio yung issue ng isang IP address 192.168.0.2 na nakita po natin na naka-attach sa 20,000 na vote counting machine. Marami-rami po ito. Marami po sa mga vote-rich areas at hanggang ngayon wala pang dissenting explanation ang COMELEC kung ano nga ba ang mga PCM na ito. Wala po ito sa mga transmission log na inilabas ng COMELEC. Wala po ito sa specification ng COMELEC para sa automated election system at hindi sapat ang kanilang explanation na ito daw ay galing lang sa isang modem na bago daw ang bili dahil base po dapat sa dapat na sistema ng COMELEC, bakit hindi po magkaiba-iba ang IP address kaysa sa isa na lang na IP address. Kung iisang ang IP address, maglalagay po pa ito ng mas maraming duda
Kaya kung hindi po ito mapaliwanag ng COMELEC, iisa lang ang sagot dyan. Ginamit yung IP na yan para sa dayaan, ginamit ang IP na yan para manipulahin at magmanupaktura ng boto. Ngayon, ang sabi ngayon ng COMELEC ay, yun na nga yung bribery case nga daw po yung kasihan para sa pag-disqualify ng Smartmatic. Pero this was all the way back in 2016. Ngayon, kung ang 2016 election ay marred ng bribery at marred ng money laundering, what more 2019? What more sa 2022? At kung magpapatuloy nga sana ang Smartmatic, what more sa 2025 at susunod na election? Kaya ang panawagan ng mga IT experts, kasama po si General Rio at lahat ng mga nandito ngayon, ang panawagan ng Pagdadaya at mga iba't ibang mga grupo na nagnanais ng malinis na eleksyon ay ipasura ang Smartmatic, ipasura ang anumang foreign election provider na magdudumi sa integridad ng eleksyon at magsulong tayo ng isang mas malinis, local, cost-effective na hybrid election system. Maraming salamat. Handa na ba kayo? Okay, ating pong pupulitin dahan-dahan at hanggang sa magka-punit-punit naman maliliit na pieces at lalagay dito at ating susunugin po. Kukolektahin yun na ilalagay, susunugin natin to reject completely Smartmatic and the fraudulent May 9, 2022 election at nananawagan tayo sa taong bayan, magising na po tayo, magising. Chair Garcia, magising ka na rin. Ang sarap ng buhay nyo sa mga opisina nyo, magising na po kayo. At tama na po ang inyong mga rhetoric, sinasabi nyo, no to Smartmatic, disqualified ka, pero anong ipapalit ninyo? Yan ang aming hinihintay. Ano ang ipapalit nyo? Hindi na po kami maloloko, hindi na po kami papaloko. Meron po kayong tinatagong kapalit dyan, sigurado meron na kayong mga kinausap. Kung sino man siya, kung sino man ang makambal ni Smartmatic, malalaman namin at pati ikaw ay amin pong itatakwa. Dahan-dahan po, ulitin na po ang mga balota. No to Smartmatic, no to foreign automated election system. Yes to hybrid Filipino election system. No to the sindikatos ng COMELEC. Ito ay katumbas ng sedula ng inunit ni Andres Bonifacio laban sa Castilla. Ito ay laban sa any foreign na gustong mag-perform ng ating election system. Bakit sila? Hindi, wala bang talento ang Pilipino? Ito, mga kabataan, sila magpapakita na ang Pilipino ay mahusay magbigay ng information technology system para sa Pilipino. Mabuhay ang kabataan ng Pilipinas! Mabuhay! Dapat talagang susunod si General Rio. Kapaligan. Sila, mga kabataan. Mabuhay po ang bansang Pilipinas, palakpakan natin. Mabuhay po mga nagbabantay sa Smartmatic, sa COMELEC, at lahat ng mga uri ng pagdilinlang sa ating bansa. Mabuhay po tayo lahat. Salamat sa media. Kung ito'y nakilakas ninyo, upang ito'y unti-unti na rin po makatulong sa pagmumulat ng sambayan ng Pilipinas. Ganyan po ang dapat mangyari sa dumi, sa bulok, sa panloloko, sa korupsyon. Ito po'y dapat mawala, maging abo, at mula sa abo ay sumilang muli ng isang malinis, totoo, marangal na demokrasya mula sa isang eleksyon na pagkakatiwalaan, dahil ito'y walang daya, walang suhol, walang kompromiso, walang pakikialam
at naghahanap buhay ang isang foreign provider at pakikipagkonsyaba sa mga politiko na sanay nararan ang eleksyon. Isang maingay na palakpakan po, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Yung ginagasto ng Comelec sa vote machine ng Banyaga, bakit hindi yung pumunta sa teachers na nagmaman ng ating eleksyon? Ha? Bakit yun ay pupunta sa ibang kanan? Kailangan ng teachers natin yan. At ang kabataan natin, kayang-kaya gumawa ng isang sistema para sa ating election system. Bigyan lang ng pagkataon makita na mas mahusay ang Pilipino sa sarili nilang eleksyon isa sa isang Banyaga na walang pakialam. At ngayon, napatunayan, nagsusuhol pa para sila ang makuhang maging supplier. Salamat po.